Ma'am, he is a big name in the mining industry and nabanggit nyo nga po meron pong mga na-flag na possible violations dun sa mining practices niya. Do you think meron pong cohorts or nagpo-protect sa kanya na government officials kaya po siya nakarating dun sa ganong posisyon despite all these red flags? Well, speaking of government officials, tinanggalan nga siya ni dating DENR Secretary Gina Lopez ng ECC dun sa mining site nila sa Palawan. And yet, nagpatuloy pa rin sa operations ang mining company ni Joseph C. At kahit wala pang mayor's permit. At ngayon nga, nakatawag pansin ng MGB at ng NBI yung operations niya doon. So, kung meron mang nagprotekta sa kanya noon o nagpoprotekta ngayon, pero nakakatawag din siya ng negative attention ng ating mga government officials from the national to the local levels na isinasawalang bahala niya. Hindi dapat yan payagan ng gobyerno natin. Do you think meron nga po or isa yun at least sa mga dapat tingnan hukayan dun sa investigation? Maaring tignan yon at kahit yung opinion sa mining industry, I hope in fact they would look favorably dun sa nabanggit ko rin sa privilege speech na dapat kung magmimina dito sa atin, manatili sa atin yung mga mineral dito iproseso no para mag-value added, para mag-generate ng trabaho para sa ating mga kababayan. Sinubukan nga po namin sa isang nakaraang legislative process na i-ban ang export ng raw nickel, raw minerals sa ibang bansa bago maproseso dito, ma-value added, maka-generate ng trabaho. Unfortunately, hindi ganon yung version ng batas na naipasa.